sa Jerusalem. Amen? Especially para itayo ang alin? Ang wall, no? Once again. Are you with me? It's because if you remember, no, nung ang Diyos ay nagalit saan? Sa Jerusalem. Hinayaan ng Diyos na sakupin, no? Nung ang Diyos ay nagalit sa bayan ng Israel, hinayaan ng Diyos na ang Jerusalem, ito ay mawasak din kasama ng mga muog nito at ganun din ang alin? Ang templo na naitayo sa loob nito. Amen? Amen. Subalit sa panahon ni Nebuchadnezzar, remember that? Amen? Ang Diyos ay nangusap at nagpahayag sa kanyang buhay. Amen? Amen? So ano nangyari? If you're going to read the book of Esdra or Ezra, amen. No, doon yung makikita kung ano yung sinasabi ko, especially in chapter 1 and chapter 2. Ano yun? Ang Diyos ay nagpahayag sa buhay ni Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Hello? Let's go there. Para alam nyo. Okay? In the book of Esdra or Ezra in English, noong unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persia, okay? Not Nebuchadnezzar, it's Cyrus. Okay? Nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito, niloob ni Yahweh ng Diyos ng kalangitan na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig at sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Judah. Did you get this? That is in chapter 1 of Ezra. Amen? Amen? So at that time, nilukuban ng Espiritu ng Diyos si Haring Cyrus o Ciro ng Persia na kung saan ay nakakasakop sa buong mundo sa panahon na iyon. Amen. Why? If you remember, the only time na nalupig ang alin, ang bayan ng Israel, no, nakubkob sila, nalupig sila ng kaaway. Why? It's because sukdulan na ang galit ng Diyos sa kanila. Dahil ang kanilang kasamaan, you know what, ay tunay nga na kanilang pinaninindigan. Hello? No, wala nang pagsisisi sa kanilang puso, wala nang pagsisisi. Saan? Sa kanilang mga ginagawa. Remember what happened? Now, if you notice, no, pinukaw ng Diyos ang puso ni Haring Cyrus o Ciro. Amen. Sa madaling salita, no, you know what? Sa panahon ni Esdra at sa panahon ni Nehemiah, are you with me? Si Esdra o si Ezra, no, at that time, no, nung ang Diyos ay nagpahayag, siya ay dalubhasa sa kautusan ng Diyos. At the same time, siya ay saserdote ng Diyos. Are you with me? What about Nehemiah? Nehemiah, no, siya ay butler ng isang hari. Are you with me? O butler, subalit dumating yung araw na kung saan ang Diyos, no, ay naglagay ng malalim na concern sa kanyang puso about sa kanyang bansa. If you're going to read the book of Nehemiah chapter 1, are you with me? Amen? No? So, si Nehemiah ay nagkaroon ng genuine concern sa kanyang puso. Patungkol saan? Patungkol sa kanyang bayan, patungkol sa kanyang bansa, patungkol sa kanyang mga kasama. Are you with me? No? Especially nung time na nanggaling ang kanyang kapatid, no? Tinanong niya ito, kamusta na? Ano ang naratnan ninyo? Sinabi ng kanyang kapatid, no? Wasak ang lahat. Are you with me? Then, doon nagsimula, you know what, na siya ay dumulog sa presensya ng Diyos, umiyak sa harapan ng Diyos. You know what? Sinabi ang mga bagay nito sa harapan ng Diyos. No? And doon mo makikita na si Nehemiah, no, bilang isang Hudyo, bilang isang, no, Israelita, kung ano yung nagtulak sa kanya para gawin ang bagay na iyon, isa lang. Ano yun? Ang kanyang malalim na pagkakaroon ng concern. Saan? Sa kanyang bayan. Amen? Hello?
That's why, no, sa panahon na itinatayo na nila ang alin, pinayagan sila, no, nagpaalam siya dun sa hari para sila ay payagan na i-release. Are you with me? No? Para once again i-build ang alin, no, ang muog. At the same time, no, bigyan katuparan kung ano ang pinahayag ng Diyos kanino kay Haring Ciro na minsan pa sa loob ng Jerusalem muling ipagtayo ng templo ang Diyos. Amen. Now, ano ang sumunod na nangyari? Ang sumunod na nangyari, no, habang itinatayo na nila ang templo, if you notice, no, si Sanballat at si Tobia ay lumapit saan? Kay Nehemiah. Para saan? Para inisin. Amen? Now, can you imagine, you know what, na ang kaaway ay kahit saan? Even though na ikaw ay gumagawa para sa Diyos, but I tell you, if you are not careful, listen to me, you know what, ang kaaway ay nasa kapaligiran mo lamang. No? Kung ang puso mo, kung ang isipan mo, you know what, ay hindi nakafocus sa ginagawa mo, napakadali na ikaw ay madivert ng kaaway sa kanyang atensyon. Hello? Amen. But I will give you, this time, hallelujah. Amen. Hallelujah. But by God's grace, I will give you this word, no, na kung saan maunawaan natin, maintindihan natin kung ano yung mas dapat natin gawin, kung ano yung mas dapat natin paghandaan sa buhay natin. Are you with me? Amen. Because if you remember, we have two things already. What is our number one? We must learn how to overcome the voice of the enemy in our life. Because nowadays, the battle is not through flesh and blood, but it is in our mind. The same what happened kanino? Kay Nehemiah. Are you with me? Kung hindi siya focus saan? Sa mandate ng Lord sa kanyang buhay, I tell you, you know what? Napakadali na siya ay ma-divert. Napakadali na siya ay maapektuhan ng kanyang kaaway. O yung mga tao na kung saan ay ginagamit ng kaaway para sa kanyang buhay. Are you with me? Para saan? To divert, no, kung ano man yung pinapagawa ng Panginoon. Para hindi mabigyan ng katuparan kung ano yung nais ng Diyos na mangyari. Are you with me? Amen. What about in our time? What about in our generation? I tell you, I believe, no, masasabi ko sa inyong kapanahonan ngayon, it's the same. Kung paano sa panahon nila, they receive a mandate from God. You know what? Nowadays, in our season, in our time, in our generation right now, we receive a mandate also from heaven. Are you with me? Which is dapat na maging malinaw sa atin kung ano yung mandatong ito. At sa mandatong ito, dapat alam natin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin para matapos natin na malakas at tapat kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang inaasahan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Can you say amen to that? Hallelujah. That's why for me, napaka-importante na kayong lahat na naririto, you know what? Ang inyong puso, ang inyong isipan, ang inyong buong pagkatao ay naririto. Amen. Upang sa ganon, you know what? Ang bawat isa ay matrain as an army of God. Ang bawat isa ay mahubog bilang sundalo ng Diyos. Why? It's because, you know what? No, meron tayong mga bagay-bagay na dapat tapusin. Are you with me? But right now, we're still here. You know what? In our preparation, for what? For what purpose? It's because we know there's a wars to fight. There's a giant to kill. There's a city to take. We will cross over. I tell you, if we don't have the mind of Christ sa buhay natin, hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. Why? It's because napakadali na ma-divert ang ating kaisipan. Hindi natin alam kung ano yung pakikinggan natin. That's why we need to focus here. We need to pay attention here. Amen. Are you here? Look at here. Verse
verse 4, chapter 4 of Nehemiah. Sa narinig kong ito, akong si Nehemiah ay nanalangin, dinggin mo kami, Yahweh, sapagkat labis na ang panunuyang ito sa amin. Sana'y sa kanila mangyari ang masamang hangad nila sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at mandala silang bihag. Saan? Sa ibang lupain. Are you with me? Huwag mo silang patawarin sa ginawa nilang ito at manatili nawa ang kanilang kasalanan. Yamang inaalipusta nila kami sa aming ginagawang ito. Are you with me? Instead na sila'y mag-aklas. Are you with me? Instead na sila'y mag-react. Saan? Sa kanilang narinig. Are you with me? Instead na sila'y makipagdigma through flesh and blood. Then can you imagine kung ano ang kanyang reaksyon? Ano ang kanyang ginawa? You know what? Nanalangin siya. Ipinaubaya niya sa Diyos. Itinitiwala niya sa Diyos kung ano ang dapat mangyari saan. Sa mga tao na nanais o nagnanais na kumalaban sa kanila. Hello? But to be honest with you, if we are not mature, saan? Saan? In the Spirit, I tell you, once na, you know what, merong, no, humarang sa ating harapan, and then, to be honest with you, diba? Ano ang gagawin natin? Ano reaction natin? Makikipagbuno tayo through flesh and blood. Amen. Hello? Hello? That's why it is very, very important na makita natin itong mga bagay na ito sa buhay natin. It's because kung hindi natin alam na ang Diyos ang siyang may control sa lahat ng bagay, lahat gagawin natin physical. Ama? Like for example, sa trabaho mo, you know what? Piling mo may umaapi sa'yo, merong umalipos na sa'yo, then go! Amen. Kung hindi mo kaya na i-control yung sarili mo, kung hindi mo kaya i-control yung emotion mo, magpapadala ka. Tama po ba? Once na merong umaatake sa'yo, sa iyong kapitbahay, sa kaliwat kanan mo, if you don't know how to handle your emotion, right, properly, amen. Malinis sa harapan ng Diyos, I tell you, you know, madadala ka ng mga, ng iyong emosyon. Why? It's because of, no? Satan is allowing these things, saan? Sa iyong kapaligiran, para saan? Para ikaw ay ma-divert. Are you with me? Para ma-out of focus ka sa iyong ginagawa. Amen? And once na nag-pay attention ka dun sa pain niya para sa atin o para sa iyo, and then, once na ikaw ay nagpadala at nandun ka na totally sa iyong emotion, totally out of focus ka na. Are you with me? Hello? Amen? But look at here on verse 6. Masigla kami at patuloy ng pag-aayos ng muog, kaya't hindi nagtagal at napataas namin ng kalahati ng kaukulang taas ang paligid ng lungsod. Amen? Nang mabalitaan ni Sanballat Tobia at ng mga Arabe, Ammonita at mga Astuditas, nang halos mabuo na namin ang muog, lalo silang nagalit. Can you imagine that? Instead na pansinin nila yung mga sinasabi nito mga tao na ito against them, you know what? Anong sabi nito? Masigla sila. Saan? Masigla kami at patuloy ng pag-aayos ng muog. No? Pagkatapos niya manalangin, you know what? Ang naging output niya o naging